Ako si Marian Dennis Edem, Tubos Tibo. Ako po ay 29 taon na kulong sa New Bilibid Prison. Ako ay ex-convict. Hindi ko kaya sa inyo. Ang kaso ko, umano'y rape. Nasintensyahan ko noong April 1995 at hindi tayo ako. Yung tayo at Bilibid kasamahan ko. Mula kay Leon Chicaray, kay Andal, kay ang lahat ng ito, kasama ko sila. Yung sinintensyahan ako nagbitay, sa totoo mga kapatid, halos hindi ako makakain. Subject. Sa pitong binitay po, kami lahat sa isang brigada, deep through. Ano na po? 1995. Sinintensyahan ko, dumating ko sa Bilibid 1997. Wala na akong mga magulang ko, hindi ko na maintindihan. Wala akong matawag. Ngayon, nagdasal ako. Wala akong gawain nito. 2007, 1999, nung binitay si Leon Chicaray, at yung tatlo na sinusunod, isang araw, binitay sila. Yung nabasa akong isang talata sa Biblia. Hindi ko lang mahala yung versikulo na yung si Kaya, sinabihan siya na pinuntahan, sinugot ni Yahweh. Sabihin mo si Kaya, maganda siya, ayos ng kanyang lahat ng alala niya, hindi mamamatay na siya. Kung nabasa ko, timing naman na sinabihan ko, o kayo, bibitahin kayo ha, may schedule bukas. Sabi ko na ko, mabibitay ako bukas, hindi ako nagpaganda. Binasa ko, binagkasal na ako, nakalagay doon, binalik, kung sinugot niya, sabihin mo, narinig niya ang sigaw ni siya. So Lord, sabi ko, bigyan mo ka ng pagkakataon. Sa korte, ako ay nakatulan. Hindi ko man sabihin sa inyo na ginawa ko o hindi. Kasi kung sabihin ko sa inyo hindi ko ginawa, komplikado ako. Paano ko patunayan sa inyo? Paano kayo magwala? Pero sa puso ko, alam ng Diyos kung ano ang totoong pangyayari. Ngayon po, dito na. Bibitay na. Sa awa na sabi ko, Lord, hindi ko naman sa pagkakataon. Alam mo naman ang totoo nangyari eh. So, ang ginawa, ikaw, Dennis, taga-Sanga, kung taga-Cebu po ako, sir, magugulo ka habang buhay po ka. Kung isa kong kasama taga-Sanga, taga-Davao, magugulo ka, mabibitay ka sa pizza dish. Ikaw, taga-Sanga, taga-Camarines Norte, laya ka. Sabi ko, grabe naman ito. Okay na lang sa live ako. Kung sa live ako, natin naman ang gawain. Nagpabinyag din ako sa binyag din ako. Alam na nila pinakita ko ano din ko sa tubig. Noong sa gawain namin doon sa Bitay, gumawa ko ng sarili kong gawain. Kasi yung pasok, bihira lang makapasok. Ngayon, 4 lang, 2 lang kami. Ito lang kami. Sawa ng Diyos. Mula nung nakulong ko ng halos 3 dekada, hindi ko nagdaan sa buhay ng bilang mo katulad sa iba. Opisina ako, kasama ko na hindi ako nagalaw, hindi ako nagpunan. Sabi ko nga, ang batas ng Bilibid kung ipailan ko sa labas, walang mga pasaway. Doon, pag kumindat ka ng isang babae, pagkagreklamo sa'yo, 20 takal sa puwit mo, dapat ka. Pag ang babae doon, matanda, bata man, pasusin mo, 50 ang bubuk ang mga abot mo. Grabe. Pag may babaeng dalaw doon, kausapin mo, hindi ka magpala. Sobra. Hirap ang inabot namin. Pero sa awa ng Diyos, ngayon, nakalaya ako. Nakalaya ko sa pamagitan ng habeas corpus. Nagdimanda ko. Ang dami pangako ng tao. Laya kayo, magpakabait kayo. Sobra kong bait. Nagpapulurin pa ng mabait eh. Hindi ako pinatinggan for 29 years. Nagsampa ko ng kaso. Awa ng Diyos, nanalo ko. October 8, nanalo ko. Habeas corpus. Pag mag-habeas corpus ka, payat ang 200,000 mo. Bising ko wala. Sa awa ng Diyos, ang public authority ang tumulong sa akin. Asawa ko, hindi pa maniwala. Sabi ko, sweetheart, uwi na ako dyan, sunduin ako. Sabi niya, gumagawa ka lang dahilan para galawin kita. Hindi nga, lalaya na ako. Hindi ako makalabas. Hindi na lang, lalaya ka na ba talaga? 5 buwan pa lang ko sa lipa. Tagatalisay ng asawa ko. Asawa ng Diyos, kahit ako yung kriminal, sa batas ng tao, meron pa rin babae ng tiwala sa akin. Kaya dito ang itsura ko, tao pa naman ko. Asawa nga ng Diyos, sabi ko, lahat ng lumaya, good na ako, mag-62 ko ngayong September. Ito pa, ito ayos pa naman. Pero masalamat din ako sa public house. Nagpinag ako, nahanap ko ng born again. Sa lipa, wala.
Ngayon, isang beses, nagpunta ko sa palengke. May nagrarally. Rally yata ng mga prediction. Eh kasi Sultan, sakita doon sa may palengke. May rally. Mga bulan dito, kakampi ko doon. Naghanap ko ng bigyan ng flyers. Wala naman. Tumawid ako. Sinalubo ko, ito yata ang hiningihan ko. Sabi ko, brother, kayo ng flyers ninyo. So ito na. May natin ito. Yung isang bata, bilagin yun, yun, yan. Yan. At saka ito. Ito na ako sa pupila. Saan mo ang simbahan nyo? Sabi naman ito, dito. Hindi sa akin. May bayad ba sa simbahan nyo? Wala naman. Paliwanag sa akin. Tapos si Jonathan, sabi ko, masama daw siyang tao, marami siyang ginagawa. Ako kaya, na-challenge ko sa kanya. Sabi ko, sige na, hanapin ko itong Father's house. Pinahiwanan sa akin, ganito brother, sabi ko. Ay, salamat Lord. Dating sa bahay, natis ako. Sabi ko kay Mrs. Meron akong kakampi. Pagkawain mo ako dito, may kakampi na ako. Father's house. Ayun na. Sabi, maging pa may Father's house. Natis ka agad ako, hindi ako sinagot. Sabi ko, ako po ay ex-convict, ako po ay bilanggo, ako po ay akaso po rin. Pero kung nagkawidagan po ko, kasi po, hindi ako sinagot. Inatampo ako, sabi ko, Father's house. Balik ko sa Alabang, sabi ko, brother, alam ko na pala ang Father's house, wala sa Alabang. Doon sa Tungeria, sa Lipa. Hindi na doon, hindi. Dinex ko yan. Doon ang tampo na ako ng yan. Kaya ang mahali ko sa inyo, ginawa ng Diyos sa akin. Sana tulungan din ako, at tuloy-tuloy ang pagbabago. Buti na lang hindi sinadala sa Father's house. Ano? Siguro sila na yung cellphone na may number doon sa babasay na ibigay sa kanya.